po yung ating natitirang 21 heads. Malamang ay first week ng Feb. Mag-deliver ulit tayo kay ka-farmer. Kung hindi po, ay baka late next week. Kasi may mga inabutan pa tayong baboy doon. At ang estimate po ni ka-farmer ay hanggang next week po ang mga nakastock niyang baboy. At susunod po nun, pahinga lang ng mga another 3 weeks. Pwede na natin umpisahan ito. Pero kakaunti po ito. 31, nabawasan na po ng isa. So 30 heads na lang po ang mga ito. At dito naman po ay ang ating mga dumalaga na next week po ay pawawalan ko na yung ating binatilyo para makasama nila. Yun naman pong ating junior boar or buluganin, binatilyo ay nandito lang. So ito po yung ating area ng 16 na dumalaga at nandito lang po sa pinagkulungan natin kay Rocco noon at si Mario rin po ay dyan napapwesto yung ating gagamiting buluganin. Isa po siyang QB Cross Berkshire, galing po sa Candelaria, Quezon, kay muchacho ni Jingjing. Yan po siya. 9 months old na po. Kaya pwede na nating gamitin. So bubuksan lang po ang pintuan. At kasama niya na pong gagala dito ang ating mga dumalaga. At dito naman po sa tabing kulungan ay ang activity next week ay iwalay ang ating mga malalaki ng biik. So ang mga biik po dito at yung mga nasa original area ng second breeding pen ay magsasama-sama na doon sa ating winning growing area number 4. Dahil ang mga ito naman po ay na self-win na po ang mga ito. Yung mga inahin po ay ayaw nang magpadede. So nakain na lang po sila dito, hindi nga lang namin iwinawalay pa. So huhulihin na po lahat yan at dadalhin na natin doon sa ating winning growing area number 4 at doon na po natin palalakihin. Galing naman po dito, kaunting lakad lang, ito po ang aming bodega ng asin. Hindi ko po mai-keep ang asin doon sa bodega ng feeds dahil kuminsan po ay tumutulo ang asin pag na-stack. Kaya kaunting lakad lang po dito sa area ng rabbitry ay yung ating ibang mga inaantay na breeders. So ito pong mga dumalaga natin na nandito ngayon, hihintayin ko na pong makaanak dito rin. Pagkatapos po ay itatawid na namin sila para makasama na yung iba nating mga alaga. Ito pong mga pen na nakatayo dito ay temporary lang. Kasi po ang final plan dito ay gagawa kami ng mga winning growing area pa. So galing po sa bakod na yan, yan po ang ating consolidated pen. Itatabi po muna namin itong mga rabbit cages at kukulungin po namin ang areang ito. Yan pong areang ito. Nagde-decide lang po ako kung isang malaki ba ang gagawin o dalawang medyo maliit. Kasi po, maglalagay pa ako ng buffer galing po dito sa bakod ng farm. Dahil may mga foot traffic po tayong dumadaan dito, hindi ko po isasagod sa bakod na yan yung ating winning growing area. Malamang po ay yung lugar ng rabbit cage na yan
ang ating gagamitin lang. Kaya ito pong mga rabbit cages ay isasandal ko dun sa ating pader para po maging bakod doon. Ano naman po yan? Makapal pong number 16 na GI wire ang wire mesh, kaya po hindi basta kakalawangin. So isasandal ko po doon at sila ang gagamitin nating additional na buffer. Yung pong sa mga breeder na ito naman ay babaklasin ko lang yung pagkakatali ng mga kulungan. Buo naman po yan, kamukha nito 20 feet po yan. Pag isinandal ko doon, pagpapatong-patungin ko lang po yung mga rabbit cages. Yung mga base po ay itatabi muna namin. Pag po gumanda ang presyuhan sa rabbit, tumaas po ang demand, ay madali na tayong makakabalik sa pag-aalaga, ready na po uli ang ating mga cages. Yun lang pong mga nozzle at hose ang ating bibilhin uli. Yan pong mga J-feeder ay pipinturahan namin at itatabi para po hindi masira. So yan po ang ating plano sa pag-expand ng ating alagaan dito po sa 4A Animal Farm. At ito po sila Kay. So yung isa nga po ay hinihintay pa natin kung magbubuntis din. Si Kay po so far ay hindi nag-reheat. So malamang po ay may laman na ang ating Miss Kay. Okay, ilaman na? Ilaman na? Eh? So, yan po ang ating aabangan na lang kung tuloy-tuloy na ang magiging performance ni Miss Kay. So yan po ang aking sharing ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe. Isang masayang araw po. Dito ulit tayo sa second breeding pen. Nakapagbigay na po ng kanilang meriendang damo. At ayan, pati po ang mga biik ay kasalo sa pagkain ng damo. Maganda po yung ganyan, natututo kagad ang ating mga biik na kumain ng sari-sari pong makakain nila. So po, nakapagtawid uli at 16 na po. 16 na ang ating mga inahin dito sa ating expansion area. At dun po sa mga tumawid ay 2 na ang umanak. Yun pong naunang ipinakita ko sa inyo na nandoon sa tabi ng gate umanak. At may isa pa pong nakaanak na rin. Ito po yung pangalawang umanak. 6 po ang kanyang biik. Yan po. May mystery na naman po kami. Nawawala po yung 2 hapon. So yan po ang bagong update dito sa ating second breeding pen. At silipin po muna natin ang kanilang pakainan ng starter kung malakas ng kumain ng ating mga biik. Ayan po, mas malinis-linis na ang kanilang pakainan. So itataktak lang ni Lito yan para po malaglag na yung dumi at makapagbibigay uli tayo ng pamerienda. Ito po yung naunang umanak. Tumawid na siya galing dun sa may gate. Matapang-tapang po ang inahin na ito, pero hindi naman kamukha nung mga nauna natin na talagang nasugod. Yan po ang kanyang mga biik. So magwawalay na po tayo ng mga natira pa nating malalaking biik at dito nga natin ilalagay.
ang ating mga bagong iwawalay. Ready na po yung painuman nila doon. At dati naman po natin ginagamit ito. Dito po ang pakainan. Ito po ang kanilang galaan. At yung kabila po doon, tawid ng bakod, ay may laman na. Nandun po yung ating 31 na inalis galing sa ating Sampaloc pen.